Yes, sa Marian, aabot sa 100 dump truck ng lupa ang unang naihatid at naitapon sa Lucas Elementary School sa bayan ng San Fabian at pagbahagi ng hakbang para marisolba ang suliranin ng paaralan sa pagbaha. Ayon sa principal na si Delia Magsanok, inaasahan may paparating pa mga quarry trucks upang tuluyang maitambak ang mga mabababang bahagi ng paaralan at pangunahing layunin ng proyekto ang maiangat ang harapang bahagi ng eskwelahan na palaging nilulubog ng tubig ulan, lalo na kapag masama ang panahon. Hindi lang sa harap ng paaralan at tinampakan, sa isinama na rin ang ilang sulit-aralan na labis na naaapektuhan ng pagbaha nitong mga nakaraang panahon. Sa kasalukuyan, pansamantalang hindi nagagamit ang mga classroom na ito habang isinasagawa ang pagpapantay ng lupa. Inareak din ang pamunuan ng paaralan na seryoso ang epekto ng pagbaha sa pag-aaral ng mga estudyante at kasalukuyan silang humihingi ng tulong mula sa pamahalaan upang madagdagan pa ang suporta at pondo para sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng nasabing paaralan. Kalakip ng panawagan, ang isang resolusyong ipinasok ng paaralan na layuning maitaas hindi lang ang pisikal na estruktura ng paaralan, kundi pati na rin ang antas ng kahandaan nito sa harap ng sakuna. Para sa karagdagang detalye, narito at ating pakinggan ang naging pakayag ni Delia Magsanok, ang siyang school principal ng nasabing paaralan. Nag-umpisa po itong tabunan po ng jury brigada last June 9 to 13 po. At saka yung unang dumating po dito na 100 na dump truck, si Mayor po namin ang nagbigay po. And may mga parating po, marami pang parating kasi yung mga quarries dito sa San Fabian na hinihan namin ng tulong. Kasi nga itong school namin since nung na-block na yung ano niya doon, anong tawag doon, yung daanan ng water, yung drainage. No way, wala na siyang ibang lalabasan. Kaya the tendency talaga naiipon dito sa loob ng school. So pag medyo malalim na dito sa mga part na ito, medyo matubig na dito. So hindi na po possible sa mga bata. And iniiwasan natin ang unang-una naman yung safetyness ng mga bata. Hindi po silang pwedeng magbabag sa tubig. Kasi nga may mga makukuha, alam niyo na, may mga kukuhang sakit. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya yun na lang yung mga simple na solution lang namin, simple na remedies po na kaya namin gawin sa tulong ng aming mga stakeholders, mga LGUs, ganun po. So yun pang namin ngayon. Of course, kasi pagbaha dito, hindi sila pwedeng papasukin. Yung mga pwedeng pumasok yung mga sa new building na elevated po yun, kaya nagkaroon ng shifting. May pang umaga, may pang hapon, at saka malaking rin yun, malaking abala, malaking istorbo sa pag-aaral ng mga bata. Dapat whole day sila sa school, nabawasan yung contact hours nila, malaki pong yun, malaki talagang rason yun kung hindi sila magka-cope up sa kanilang mga lessons. Meron. Ay, wala na po. Kasi wala pa namang hindi pa naman dumating yung talagang ulan na talagang napakalakas na maiipon ang mga tubig. Yung pag tuloy-tuloy lang, halimbawa tuloy-tuloy ng 3 to 4 days na malakas ang ulan, yun na po yun. So, posible pong Yes. magkaroon pa rin. Pero ngayon, siyempre may mga ganito nang natabunan, pero although hindi pa tapos, saka naka-elevate na rin yung mga ibang pathways. Siguro naman, hopefully, mababawasan na yung pag-antalan ng mga klase. Yes po, yes po. Elevated na rin po yung ibang classrooms. Ngayon yung pinakalas dyan muna. Hanggang sa may kakayahan po yung school. Humihingi po kami ng tulong. Alam niyo naman, hindi kakayanin ng eskwelahan lahat. Lagi kong sinasabi, hindi namin kaya kung walang mga tumutulong sa amin. Like ngayon, yung room na yan, maganda naman ang room na yan, kaya lang problema lang, mababa. Kaya may nagtatrabaho ngayon pa, elevate nila yung last room dyan. Ay wala yan, nung talaga, ginawang parang yan ng mga teachers, yung nila during the vacant time. Kasi pag baha, malalim dyan, isa yan sa mga prone. Yan talagang room na yan, talagang prone to water po yan. So, hindi, pag ulan na. Pero pag ganito, okay pa rin. Opo, yes po. Opo, aside po sa aming LGU, sana nananawagan din kami sa ating provincial government, yung ating governor, sana po tulungan ninyo kami, lalo na yung hall namin na pag umulan, when it rain, it pours talaga. Yung mga yan, pina-repair ko ng mga slightly na light na repairs lang kasi pag ulan din dyan. Sana po mapansin po ninyo, lalo na po nagbigay na po kami ng resolution sa Office of the Governor.
Sana, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Arayan States dito sa Luzon at Tuban, saan nakapanayan tayo ng ilang mga tricycle driver ng Marian, no? Kung saan isa yung kanilang panawagan. Yun ay ang itaas din ang kanilang presyo sa pasahe dahil sabi nila, kahapon ay talagang bagsak yung kanilang kita. No? Para noon na talagang mababa na ang kita, ngayon mas lumala pa po Marian. No? Kung saan dati, ay umaabot ng 100 pesos na lamang yung kanilang kinikita. Ngayon ay 100 piso na lamang yung kanilang kinikita kahit pa magdamag silang nag-aantay ng kanilang pasada. No? At siyempre kung Marian, may nakapanayan tayo kung saan sabi nila nagmula pa ng alas 7 ng umaga hanggang ngayong oras ay nandiyan pa rin sila sa Toda. No? Nag-aantay ng kanilang pasahero. Pero sabi nila, 4 lang na pasadahan yan po Marian at ngayon ay kulang na kulang pa yung kanilang kita. Kaya panawagan nila, no, pamunuan sa gobyerno na itaas na yung kanilang pasahe rin para siyempre ay makasabay din kahit pa mataas yung presyo ng langis. Lubos anilas na nakakapektuhan sila ngayong tumaas yung presyo dahil kung dito kumpara nga noon, sapat na yung kinikita nila. Ngayon, Marian ay kulang na. Alinsunod yan sa pagtaas nga ng presyo dahil sa tensyon sa bansang Israel at Iran at ngayon ay naapektuhan tayo sa production petrol. At yan mo ng update mula rito sa lungsod ng Tuban at sa Bambulas na Ramos at Tubulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo at Philippines. Basta radyo, Bombo!